Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Paano pa kaya kung ang inyong manicure o pedicure nauwi sa murder? Sunod-sunod daw ang mga murder ngayon sa mga salon. Murder na kuko! Isa sa mga nabiktima sa isang parlor sa Parañaque, si Mary Rose, na mahigit isang buwan na raw namamaga at dumudugo ang na-murder niyang kuko. Siya kasi masakit na, tapos siya, tusok pa siya ng tusok. Pinukot-kot yung kuko. Umaaray na ako, ganyan, masakit na. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na tama na. Dahil wala siyang pampagamot, ibinababad na lang niya ang kanyang paa sa maligamgam na tubig na may asin. Ganito laging ginagamit ko para mawala raw yung bakterya din. Hirap ako maglakad. Parang ilag akong madadanggi talaga kasi dudugo eh. Kaya sinamahan siya ng aming team sa isang dermatologist. Namaga po kasi siya. Sa nakikita ko, it's partially healing. Kailangan lang talaga natin na totally ma-healed siya para hindi magkakaroon ng komplikasyon. Then yung kuko niya, hindi pa naman affected, no? So intact pa rin yung kuko niya. Ang pangalawang biktima, ang hotel receptionist dito sa Palawan na si Joy. Dahil sa kanyang trabaho, mahalaga raw na presentable siya mula ulo hanggang kaduluduluhang kuko sa paa. Yun lang siguro purpose ko para lang maganda sa paningin. Ngunit hindi niya akalain na ito rin ang naging mitya para 3 beses siya na murder. Habang naglilinis siya, nakatutok siya doon mismo sa pinapanood niya. Tapos the following days, yun na medyo yung parang laman sa loob, lumabas na siya mismo sa gilid ng kuko. At sa pinakahuling insidente, 7 buwan daw niyang tiniis ang sakit. Hirap na nga raw siyang pumasok sa trabaho noon. Affected talaga yung trabaho ko kasi kailangan ko talagang magsuot nung close shoes. Ang ginastos niya dahil lang sa nasugatan niyang kuko, umabot ng 4,000 pesos. Pakiusap na ng doctors na yun na nag-surgery sa akin. Ako na lang ang mag-iisip ko. Pero wala yan sa ginastos at sinapit ni Marites na dahil lang sa na-murder niyang kuko na ICU pa o Intensive Care Unit, nag-agaw buhay pa at gumastos ng hindi bababa ng 150,000 pesos. September 4, nagpamani-pedi daw si Marites sa kanyang suking salon sa Kabuyao sa Laguna. Tuwing sa sahod namin, pag may natitirang siyang extra money, nagpapa-pedicure rin siya. Talagang laging nasusugatan siya. Minsan nga, pinapagalitan ko. Bigla na lang daw napaitan si Marites nung tanggalin ang kanyang ingrown o ang kukong bumaon sa kanyang hinlalaki. Dumugo ito. Ang daming kuko! Pati ang hinlalato niya sa kaliwang paa, nadali rin. Agad naman daw pinahiran ng kanyang manikurista ng powdered penicillin o antibiotic ang kanyang mga sugat. Pero makalipas ang ilang araw, ang kanyang mga kuko nangitim, namaga at nagnana. May nag-text sa akin mga kasama niya. Yung asawa ko nga, dinala sa ospital. Gawa na nakakita nila sa may hagdan, nanginginig, tapos mataas yung lagnat. Sabi sa akin namin ng doktor, pwede naman siya umuwi, tapos painumin lang ng maraming tubig, bantayan lang. Ganyan inuwi ko. Yung BP niya mababa, 80/60, tapos yung blood platelet niya mababa na rin, kaya medyo critical din yung kanyang lagay nun. Kinailangan siyang ibalik sa ospital kung saan siya'y nag-agaw buhay. Natakot din ako sa kalagayan niya. Sa simpleng pedicure, na ICU siya ng 4 na araw. Bibihirang mangyari yun. Kuko lang ang pinagmulan. Makaligtas kaya si Marites? Clear! Matapos ang 4 na araw sa ICU, mabuti na lang naka-recover si Marites. Nung nasa ICU po ako kasi feeling ko po talaga parang katapusan ko na po kasi nakikita ko na po yung lola ko, saka yung tito ko, namatay na po. Parang sa kapabayaan ko, parang saglit lang po yung buhay ko ay thankful po kay Lord na na-save niya yung life ko kasi kung hindi po naagapan, nagdire-diretso na po ako siguro. Bagamat 70 pesos lang ang ibinayad ni Marites sa kanyang mani-pedi, ang bill naman niya sa ospital umabot ng 150,000 pesos. Dahil kapos, napilitan na nga lang daw si Marites na umuwi matapos ang 8 araw ng pagkaka-confine.
At nito lang nakaraang linggo, tuluyan ng tinanggal ang kanyang kuko sa hinlalaki. Yung kuko ay hindi na siya nakakabit ng maganda. Mag-focus lang siya ng pain sa pasyente. At the same time ay hindi natin mayaalis yung infection doon sa balat. So nag-decide ako na magkaroon ng pagtatanggal ng kuko. At the same time, dinrain ko yung parte na yon. Hindi tuloy siya makapag-closed na sapatos ngayon. Sa halip, malaking tsinelas. Naka-leave po ako ngayon. Mahirap yung paglalakad, kaya pahinga po muna. Pero ang isa raw sa mga nagpalala ng kanyang sugat, ang kanyang sakit na diabetes. Delikado kasi para sa mga meron nito na masugatan dahil bukod sa banta ng infection, likas ding matagal maghilom ang mga sugat ng mga diabetic. 10 years na po akong diabetic. Kasi nag-stop po kasi ako ng insulin. Hindi ko naman po alam na gano'n ang magiging effect. Kasi medyo mahal po kasi siya talaga. Paliwanag naman ng manikurista ni Marites. May mga ingrown kasi. Siyempre, hindi mo rin na may diabetes. Pero sadya talaga na may kunting sugat sa kanya. Sa dami ng taging customer ko dito, siya lang nangyari sa buhay. Po nasugatan siya, tapos may nilagay siyang parang powder na sabi niya hindi yan mamamaga. Tapos ang nangyari, sobra naging maga siya, na-infect po siya. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganon. Pinuntahan ko sa may salon, tinanong ko kung sino yung nag-pedicure sa kanya. Kinausap ko lang siya kung anong nangyari, bakit nasugatan, kung alam nyo bang diabetic to. Sagot naman nila sa amin, hindi raw nila alam na diabetic. Sabi ko, ayun, doon tayo nagka-problema. Hindi lahat ng pagkakataon, maitatanong mo sa customer na may sakit ka ba, may diabetes ka pa. Kada umaga, bago sila nag-uumpisa ng pagmamanicure, nililinis nila, ini-sterilize nila. Mga manicurista ko, mababait, magagaling sila at maaayos gumawa. Being diabetic, yung infection nagiging uncontrolled siya. Kaya yun yung reason kung bakit kumalat sa buong system niya yung infection. Accidentally, pag nasugatan habang nagpapamanicure or pedicure, importante na mas malinis agad yung area na may sugat, no? So, lalagyan ng antiseptic. And importante din, you have to take note of fever. Kasi pag may fever na, ibig sabihin, malala na yung infection. Kailangan yon to seek a medical consult right away so that doctor will give you topical and oral antibiotic. Nagkaharap muli sina Dali at si Marites. Okay na po, hindi na masyadong masakit, na opera na po siya. Paalala na lang po na kung sa susunod sa ibang customer po, yung iwasan na lang po natin ang masugatan. Pagsusorry po talaga, ma'am. Okay na, pinapatawad ko na po kayo. Nagpaliwanagan, nagkapatawaran. Salamat sa Panginoon dahil na ayos din ito. Ma'am Marites, maraming salamat sa kanila dahil nandyan yung pagkaunawa nila na naintindihan nila ako. Advice ko na lang na kung kaya po nila, sila na lang po ang maglinis ng sarili nila kasi para maiwasan pong masugatan yung paa po nila. Maaari din naman na magsampang a civil case against this person or kung ang mapapakita na ang pinanggagalingan o yung tinatawag nating proximate cause kung bakit nagkaganoon ang kanyang kuko ay dahil sa kapabayaan ng pedicurista. However, kung yung kinukuhan may sakit na pinagbabawal ang gano'n at hindi niya sinabi yon dun sa pedicurista, maaaring i-take into account yan ng korte at baka sa kaduluduluhan, wala rin naman palang mabigay na remedyo kasi kumbaga kasalanan niya eh. Bakit nagka-murder yung kanyang kuko? Ang problema sa ingrown, mientras ginugupit o tinatanggal, lalong lumalalim. Ano nga ba ang tamang paraan ng paglilinis ng ating mga kuko? Ang tamang process po or pag-cut po ng nails, dapat po straight line lang. Yan ay nilagyan mo ng ibang angle. Possible na siya yung magkukos ng ingrown. The best shape for a diabetic person is square shape. For safety na lang, hindi na lang dapat siya i-cut yung side. Kaya wag lang basta-basta ipagkatiwala ang ating mga kuko. Huwag sabihing kuko lang yan. Dahil kung ang mga ito'y nasugatan, pwede mong ikapahamak. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel
And don't forget to hit the bell button for our latest updates.